Duty naman ng Noreco, tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Tinutukan niya ni Roseanne Gadot. Halos walang patayan ng kuryente sa patahian rito sa Villahermoso. May mga makinang pinapatakbo, mga ilaw na buhay kahit sa araw at sa halip ng mga heavy duty, mga murang elektrifa na lamang daw ang ginagamit nila. Siyempre sa Abril, sobrang init, di lang kami makakatipid. Pero buwan-buwan lampas 3,000 piso ang binabayaran nilang bill. Paano pa kaya sa Abril kung kailan ang Noreco ay magpapatupad ng lampas 60 sentimos kada kilowatt-hour na singil? Katumbas yan ng 100 piso na dagdag sa bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Kung napupunta sa kuryente, yung imbis na maiipon sana at dagdag puhunan. Tapos magtatag-init pa. Siyempre sa Abril, sobrang init, di lang kami makakatipid. Ayon sa Noreco, tumaas ang generation charge o halaga ng pag-produce ng kuryente dahil sa shutdown ng Malampaya Gas Facility nitong Pebrero. Piso nga raw dapat ang kada kilowatt-hour ang dapat magiging taas singil ngayong Abril. Pero napakiusapan ni Noreco ang mga supplier nito at ang Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang singil sa kabuuang 1.1 bilyong pisong generation cost. Ikakarga daw nila ito sa Mayo at Hunyo na tag 20. Ipapasok lahat ng charge, kabuuan na charge, mabigat para sa mga consumer. Sa ngayon, hindi pa raw masasabi ng Noreco na siguradong increase na ang ibig sabihin niyan sa Mayo at Hunyo dahil balik naman sa operasyon ang Malampaya. That may bring down the generation cost, and we're hoping that we can all set the effect. Pero ang isa pa raw na binabantayan ng Noreco, ang demand sa kuryente tumaas na noong Marso. Kaya nga nagmahal na rin ang kuryente na binibili ng Noreco sa merkado. Nagbabala na ngayon pa lamang ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng manipis na supply ng kuryente ngayong tag-init, ngayong Abril hanggang Hunyo. Kaya ang abiso ng Noreco, magtipid sa kuryente hanggang maaari, tsaking maayos ang takbo ng inyong mga appliances. Pag masama ang kondisyon, malakas kumonsumo sa kuryente. Mainam na schedule din ang mga gawaing bahay, gaya ng pagpaplansya o paglalaba. We'll try to maximize the use of our electrical appliances without wasting electricity. Ang malalaking establishmento naman ay hinihikayat ng Noreco na sumali sa Interruptible Load Program na kung saan sa halip na gumamit ng kuryente sa Noreco ay gumamit na lamang ng generator tuwing kukonti ang kuryente sa grid. Para sa GMA Integrated News, Roseanne Gadot, nakatutok 18 oras. Hindi natutulog ang mata ng balita.